Magandang umaga, mga giliw naming tagapakinig. Binabati po namin ng ating mga giliw na kaibigan, mga kapatid, tagapakinig. Unang-una, dito sa aming mga kasama, no? Si Brother Kit, si Brother Francis, at ang inyong lingkod, si Brother Neil. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos, ang ating Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob sa atin. Binabati natin yung ating pamilya dito sa lugar ng Lipa, Batangas, no? Yung aking pamilya at ang aking mga anak. Gayun din ang pamilya ni Brother Francis sa lugar ng Pangasinan, no? Sa North Luzon. Binabati din natin yung ating mga kaibigan dyan sa gitnang silangan, no? Sarmiento family, Bate family, at ang Biyahante family, no? Si kaibigang Junel dyan, nagtatrabaho sa gitnang salangan. Magandang umaga. At saka yung ating kaibigang si Governor, no? Taga Mindoro, Oriental Mindoro, Nauhan. Nandyan ngayon sa gitnang silangan, no? Mabuting kaibigan natin yan. At saka yung isang ating kaibigan na si Brad Bear, no? Binabati natin ng magandang umaga, no? Maligayang araw ng Sabado. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng panibagong araw ng Sabat upang makasama natin siya muli sa araw ng kapahingahan. Okay. Binabati din natin. Magandang umaga sa lahat. Binabati din natin ang ating kasama dyan, kaibigan, sila Ate Roma, no? At si Brother Noel Bueno sa gitnang silangan. Sa ating magiliw na kaibigan at kapatid. Si Brother Willie Boy Rilon. Yun. Maligayang araw ng Sabado, no? Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng kapahingahan at inilayo tayo sa mga stress, no, Brother Francis? Amen. Yun. Binigyan tayo ng kapayapaan, no? Walang aagaw sa ating atensyon sa araw ng kapahingahan. Tanging nakafocus ang ating puso't isipan sa Panginoon sa araw na ito. So, kumusta, Brother Francis, ang isang linggo nagdaan? Mabuti, Brother Neil. Yun. You know, Praise God. napakaganda, no? Kahit sa mga pagsubok sa ating mga trabaho, mga buhay-buhay simple ay dinako pa rin tayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Praise God. Yun. Tama yun. Taas natin ang pangalan ng Panginoon. Binabati ko rin yung aking classmate dyan sa Riyadh. Oh, si Jeffrey Vidanes. No, kababata ko yan. Ay. So, bago tayo mag-umpisa, no, at pahayag ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ito ang ating magiging spiritual na pagkain, no? Kainin mo natin ang bread of life ng Panginoon upang maging kalakasan natin sa buong maghapon, no? Pangunahan tayo ni Brother Francis sa ating paunang panalangin. Tayo po'y manalangin. Tayo'y manalangin.
pagpala. Dakila naming Diyos, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. At sa mga oras na ito, aming dalangin at aming hiling, kami iyong samahan ng iyong banal na Espiritu, manahanan ng lalo na din ang makinig sa mga salita, sa iyong mga salita, Panginoon, na ito'y magbigay sa amin ng inspirasyon at magbigay sa amin ng pag-asa habang kami naghihintay sa inyong pangalawang pagbabalik. Pagpalain ng bawat isa at ang unang ere na ito, Panginoon, ay iyo kaming samahan. Yung mga anghel na ito'y makarating sa mga tao, lalong-lalo sa nangailangan ng spiritual at physical man na kalakasan. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa at tulungan, patawarin kami sa aming mga kasalanan sapagkat ito'y aming hiniling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat. So sa araw ng Sabadong ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay victory in God alone, no? Tagumpay lamang sa Diyos. So, Brother Francis, marami mga kilalang tao, no, sa iba't ibang parte ng mundo yung nakaranas ng tagumpay, no? Sinasabi nilang tagumpay, yung successful sila sa kanilang larangan sapagkat nakamtan na nila yung kanilang ninanais, no? Marami mga kilalang tao sa kasaysayan, halimbawa dito ay si Genghis Khan, no? Malaki at maraming bansa ang kanyang nasakop, no? Ilan na dito sa parting Asia, no? Si Alexander the Great, no? Kilala natin siya, no? Si Haring Nebuchadnezzar, no? Napakaraming bansa ang kanyang nasakop. Pero ang katanungan, Brother Francis, ay sila ba ay maligaya? Sila ba talaga ay totoong tagumpay, victory? No? Yun na ang ating tatalakayin sa umagang ito. So mga kapatid, ang isang halimbawa na talagang nagtagumpay sa kasaysayan ay si Haring David. Isa lamang siya, no? At ang kanyang mga mighty men, yung magigiting niyang mga tao, mga general, no? Si Haring David, mga kapatid, masasabi siyang tagumpay sapagkat kasama niya, Brother Francis, ang Panginoon. Sa mga countless battle niyang napagdaanan ay nandoon ang gabay ng Panginoon sa kanya. Hindi siya iniiwan, no? Marami siyang pagsubok na nadaanan, no? Na naranasan. Naging failure din siya. Ngunit bumalik siya sa Panginoon at humingi ng kapatawaran at nakamtan niya ang sinasabing tagumpay. Amen, tama yun, no? Wala talaga tayong may pagmamalaki, no? Yung tagumpay natin na hindi pwedeng angkinin dahil minsan iniisip natin may tagumpay, no, sa sarili natin pero hindi natin nalalaman na ang Panginoon talaga ang totoong magpapatagumpay sa atin. Yun. Tama yun, Brother Francis. Ang tagumpay lamang na masasabi ay kung kaagapay mo ang Panginoon. No? Ang buhay Kristiyano ay isang labanan at isang martsa. Ngunit ang tagumpay na matatamo ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. No, maliwanag yan, Brother Francis. Hindi natin kaya na mag-isa. No, victory to be gained is not won by human power. Kailangan natin ng isang kaagapay, yung gagabay sa atin sapagkat tayo ay tao lamang na hindi natin kaya ang lahat.
kailangan merong divine guidance tayo, Brother Francis. Amen. Tama yun, no? Kasi nga, ayun nga, nasabi natin dyan is yung battle natin, Christian battle sa March, yung step natin, yung mga hakbang natin, yung tinatawag natin yung mga pagsubok, struggles na ating hahakbangin. Kaya, ito yung tinatawag na battle sa ating Christian life. Yun. Ang lugar ng labanan ay ang sakop ng puso. Ang laban na kailangan nating labanan, ang pinakamalaking laban na nilalabanan kailanman ng mga tao, ay ang isuko ang sarili sa kalooban ng Diyos, ang pagpapasakop ng puso sa pamumuno ng pag-ibig, ang dating likas na ipinanganak ng dugo at ayon sa kalooban ng laman, ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ang mga hilig na minana ang dating mga pag-uugali ay dapat na alisin. So, ganun pala, Brother Francis. Kapag kung gusto nating magtagumpay, no, kailangan natin isuko buong buo ang ating sarili sa Panginoon. At ang pagsukong iyon, no, malalaman natin yon kapag, sabi diyan, the former habits must be given up. Kapag ito ay ating isinangtabi, ito ating iniwan na, sinuko natin ng buong puso sa Panginoon, at siya ang maggagabay sa atin, siya ang gagawa para sa atin, ay magtatagumpay tayo, Brother Francis. Tama yun. Kasi nga, ang sabi dyan, ang field of conflict talaga ng tao ay domain of the heart. Yun talaga, no? Sa puso natin nagmula yung conflict ng ating paglalaban. Kasi nga, yung sarili natin mismo yung kalaban natin. Minsan, no? Hindi lang minsan. Lagi. Matatagpuan nilang nagpasyang pumasok sa espiritual na kaharian na ang lahat ng kapangyarihan at silakbo ng damdamin ng isang hindi nagbagong likas na pinapanigan ng mga hukbo ng kaharian ng kadiliman ay nakaharap laban sa kanila. Ang pagkamakasarili at kapaluluan ay tatayo laban sa anumang bagay na magpapakita sa mga ito bilang kasalanan. Hindi natin kaya sa ating mga sarili na talunin ang mga masamang pagnanasa at mga kaugaliang nagsisikap na mamuno. No? Brother Francis, hindi pala natin kaya. No? Hindi natin kaya na talunin ang mga ito sapagkat ito ay halimbawa ay tawag ng laman. No? Nandyan yung tukso. Nandyan yung maraming ginagamit ng kaaway upang ilayo yung ating atensyon sa Panginoon. Halimbawa na lang yung pera, no? Isa yan sa mga ginagamit. Ang pera, mga kapatid, ay kailangan natin. Pero yung kalimutan natin ang ating lumalang ng dahil sa pera ay isang pagkakamali, no? At yung mga pag-iisip ng masama sa kapwa, no? Isang halimbawa yan na kailangan nating tanggalin sa ating sarili at kailangan natin talunin, ngunit hindi natin ito kaya nang tayo lamang, no? Kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Kailangan natin isuko ang ating sarili upang maging matagumpay tayo sa bilang isang Kristiyano, no? Tama yun, no? Tama nga yun, mga kaibigan, Brother Neil, na kung gusto natin, no, makapasok sa spiritual kingdom na ating Panginoon, ay sabi ni Brother Neil, ay tanggalin natin sa ating sarili yung mga hindi kaya-ayang ugali tulad ng pagkamakasarili, selfishness, and pride. Yun sabi dyan sa ating devotional. Hindi natin kayang talunin ang malakas na kaaway na humahawak sa atin sa kanyang pang-alipin, no? Mahirap, mga kapatid, ang magpagamit sa kaaway kay Satanas. Kailangan natin ng divine wisdom, divine guidance upang talunin ang mga habits na ito na ating minana pa, sapagkat tayo ay carnal, no?
Sabi ni Pablo, sa Diyos lang makapagbibigay sa atin ng tagumpay, no? Nais na yan tayong magkaroon ng kasanayan sa ating mga sarili, sa ating sariling kalooban at pamamaraan. Ngunit hindi siya makakagawa sa atin kung wala ang ating pahintulot at kooperasyon. Yon. Sabi diyan ay kailangan tayong makipag-work hand in hand sa Panginoon. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng freedom of choice. Pero hindi naman tayo gusto rin ng Panginoon na kontrolin. Kailangan makita sa atin yung voluntary, no, Brother Francis, na makipag-cooperate sa Panginoon. Tama 'yon, no? Hindi pwedeng sa pilitan, ano? Kasi nga binigyan tayo ng freedom of will or freedom of choice, no? Yan yung pag-ibig ng Panginoon na ibinigay sa atin, no? Hindi niya kontrolado tayo. Kaya binigyan niya tayo ng freedom, no? Makipag-cooperate sa Kanya upang tayo magiging matagumpay, no? Kasama ang ating Panginoon. Ang Espiritong Banal ay gumagawa sa pamamagitan ng mga bahagi at kapangyarihang ibinigay sa atin. Kailangan ang ating mga lakas sa pakikiisa sa Diyos. Yun. Ang tagumpay ay hindi natatamo kung walang maraming taimtim na panalangin, kung walang pagpapakumbaba ng sarili sa bawat hakbang. Hindi dapat pilitin ang ating mga kalooban na sa pakikiisa sa mga ahensya ng langit, ngunit dapat itong voluntaryong ipasakop. So the victory is not won without much earnest prayer, without humbling of the self at every step. Maliwanag yun, Brother Francis. Kailangan natin yung taimtim na panalangin. No, nandyan lagi-lagi ang tukso, ang kaaway. No, binibigyan tayo ng mga tukso. Ito'y pagsubok sa atin bilang isang Kristiyano. Ngunit hindi natin to kaya kung hindi tayo mananalangin ng taimtim. At syempre naroon yung pagkakaroon ng humble heart, yung mapagpakumbaba. No, Brother Francis. Tama 'yon. Mapagpakumbaba, ano? Yun yung karakter na dapat nating isaalang-alang sa ating sarili, kasi nga yan yung example ng ating Panginoon, no? Siya ay nagpakababa, hindi nagmamataas. Kaya tayo rin dapat magpapakumbaba. Humbling tayo, yun yung makapagbigay sa atin ng pag-asa, no? Yung clue natin paano matagumpayan yung carnal nature nga natin, yung sabi kanina ni Brother Neil. Yun. At isa pa, Brother Francis, dito naging failure si Lucifer, no? Ayun. Si Satanas. Yung pagkakaroon ng pride, no? Yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon sa atin. Magkaroon tayo, mataas yung ating pride. Kailangan magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso, humble heart. Ito yun isa sa step upang tayo maging matagumpay na Kristiyano. Yun. At napakaganda pagka meron tayong ganong humble heart, no? Makikita talaga ang isang karakter ng Panginoong Hesus sa ating mga sarili kung tayo ay may ganong pag-ugali. Yun nga, no? Kaya sabi kanina na yung pride, ang gitna niyan ay, no? Yung sin din, ang gitna ay. Pag lagi nating iniisip, no? Ako to. Kung hindi nangyari sa akin to, hindi ako naging manager, hindi ako naging supervisor, kundi sa aking magawa. Ayan. Yan ang ating iwasan, mga kapatid, mga gilaw naming tagapakinig. Yung mataas ang pride. Kailangan ibaba natin ang sarili, no? Amen. Kailangan magkaroon tayong mapagpakumbabang puso. At yun naman ang ninanais ng Panginoon sa atin. Kung posibleng ipilit ito sa iyo ng higit sa 100 beses, ang lakas, ang impluwensya ng Espiritu ng Diyos, hindi ka nito magagawang Kristiyano na angkop para sa langit. Ang kuta ni Satanas ay hindi masisira. Ang kalooban ay dapat ilagay sa panig ng kalooban ng Diyos. Hindi mo kaya sa iyong sarili na ilapit ang iyong mga layunin at mga pagnanasa at mga
kinahiligan sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ngunit, kung gusto mong tulungan, kang gustuhin mo, Diyos ang tutupad ng gawain para sa iyo. Kahit na ang paggiba ng mga pangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Naroon, yung totally surrender, Brother Francis. Oh, yun ang kailangan natin. Totally surrender. Dependent dapat tayo mga kapatid sa ating Panginoon. No? Huwag tayong umasa sa ating sarili sapagkat hindi natin kaya ito. No? Maraming tukso, especially sa panahon ngayon. No? Brother Francis. Tama yun. Kanya-kanyang tukso, no? Meron yung tukso sa mga worldly, no? Pleasure, sa mga babae o ano pa man. Mga pleasure, mga tukso, kasalanan, pinagmula ng kasalanan. Wildest imaginations na. Diyan sabi sa mga casting down imagination. Sa mga imagination pa lang, no? Kakasala na yung tao. Ayon sa 2 Korinto, G5, casting down arguments and every high things that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all of disobedience when your obedience is fulfilled. So, ganun, Brother Francis, ang kailangan natin. Yung totally obedient sa Panginoon. Ang pagsunod ang kailangan natin, mga kapatid. Amen. Kasi nga, sabi niya dyan, kailangan yung will natin ay dapat yung will din ng Panginoon. No? Yun. Kalooban ng Panginoon. Yun yung dapat sa atin. Kasi nga, yun yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Kasi mga anak niya tayo, mga kaibigan. At hindi niya hahayaang tayo ay mapariwara. No? Kailangan tayo magtagumpay kasama ang ating Diyos at ang banal na Espiritu. Mararanasan lang natin, mga kapatid, ang sinasabing tagumpay kung tayo ay nasa Panginoon. Sa 1 John 5:4, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Liwanag yan. Kailangan meron tayong pananampalataya, meron tayong pagsunod. Humble heart, walang pride, upang at syempre makipag-work hand in hand tayo sa ating divine God. Ang Panginoon, naroon yun yung kanyang guidance, ibibigay niya sa atin upang tayo ay tumungo sa sinasabing tagumpay, victory in God alone, mga kapatid. Amen. Kasi nga yung pakikibaka natin, ang sabi dyan sa Bible, mga kapatid, kaibigan, ay sa Ephesians 6 verse 12, sabi niya, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namahala ng kadiliman, ito sa sanglibutan. Yun, no? Ibig sabihin, spiritual ng pakikibaka. Yung ating kalaban na hindi lamang mga physical na tao nating nakikita, kundi yung Satanas din, no? Yung ating kaaway na si Satanas, spiritual enemy. At ang ating sarili, ating yung overcome ating sarili. Tama yun, Brother Francis. Nandun yung pagiging carnal pa rin, no? Tama yun, Brother Neil. Makakamit lang natin ang sinasabing victory o tagumpay kung tayo ay nasa panig ng Panginoon. So bago tayo magtapos sa ating devotional sa umagang ito, makakapakinig tayo ng isang magandang awitin, no? Sa umagang ito. Why should I feel discouraged? And why should the shadows come
And why should my heart feel lonely and long for heaven and home, when Jesus is my portion, a constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know that He watches over me. Let not your heart be troubled. His tender words I hear, and resting on His goodness, I lose my doubt and fear. Though by the path He leadeth, but one step I may see, His eyes on the sparrow, and I know that He watches over me. I sing because I'm happy, and I sing because I am free. His eye is on the sparrow, and I know, I know, I know. I know, I know. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. I know way down in my heart that He's watching over you and me. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig sa paglalaan nyo ng time para makinig sa programang ito, Tinapay ng Buhay. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo muli ng
buhay at kalakasan sa umagang ito. Tayo kumain ng tinapay ng buhay, ang mana sa umaga. So bago tayo magtapos, paunahan tayo ni Brother Francis sa ating panalangin. Tayo'y manalangin. Dakila ka, O Diyos, Panginoon, purihin ka. At salamat sa iyong kabutihan, Ama, at sa pag-ibig na iyong ibinigay sa bawat isa, proteksyon na iyong ibinigay sa buong linggo. At sa Sabadong ito, sa Sabat na ito, kami iyong idinako na muli, pag-aaral ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, ito'y magbigay sa amin at sa nakikinig ng inspirasyon at lakas upang pakipaglaban sa pakikibaka dito sa sanlibutan ito, ay makita nila kaliwanagan mula sa iyong mga salita at magbigay sa kanila ng buhay spiritual, yung tinapay na buhay na nagbibigay sa amin ng lakas. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa at pamilya na representahan sa nakikinig at sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, at ito ay aming hiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.